magkalinga para sa kapakanan ng ating mga kababayan upang isaayos ang kagandahan at saulanin o kung sansalain ang anumang katiwalian. Nakita po natin na kami galing sa iba-ibang mga sektor ay nagsama-sama sapagkat nais naming magpahayag ng aming damdamin na hindi kami tatahimik kung pagka ang aming pinagkatiwalaan ay hindi gumaganap ng kanilang tungkulin na kanilang pinagkaloob sa inyo. Na kanilang pinagkaloob, na inyong pinagkaloob sa kanila. Ang pamahalaan na iyong tinalaga upang pigilin ang kasamaan at kanilang palawakin ang kaayusan. Pero ang aming pong napapansin ay mukhang taliwas ang nangyayari. Kaya kami ngayon, sama-sama yung lumalapit sa iyo. Nawa po Panginoon, dinigin mo ang aming dalangin. Dinigin mo ang hinaing ng bayan Pilipinas. Dinigin mo ang aming paglalasa na magkaroon ng magandang kinabukasan. Kaya dalangin namin na ikaw ang magdulay, gumabay, magkaroon ng kapayapaan, magkaroon ng tunay na hustisya at pigil ang katiwalian dito po sa aming bayan. Salamat po sa iyong gabayang patnubay. Pinagkakatiwala po namin ang aming pagtitipon na ito. Nawa po mag-usap ka sa lahat ng aming mga namumuno sa aming bayan. Gusto may mananagot sa iyo, mananagot sa bayan, at nais namin makita ang magandang kinabukasan ng aming bayan. Ipagtanggal mo ang bawat isa, ipaglaban ng karapatan upang lalo makita ang magandang kinabukasan ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, the Good Shepherd, na nagkaloob ng kanyang buhay upang kami magkaroon ng maayos na pamumuhay, saganang buhay. At ito po ang aming hinihiling sa iyong banal na pangalan. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po mula po sa Philippine Council of Evangelical Churches. Kaya naman po, inimbitahan po din namin ang iba pa pong membro ng clergy na umakyat din po dito po sa entablado at magsama-sama po ang ating mga clergymen. Mga kapatid, tayo ay naniwala na tayo lahat na nandito galing din sa ibang dako ng ating bansa, yung ating mga IPs na mga kapatid na andito rin, lahat ng mga sektor, tayo lahat ay magkakapatid. At sa kagustuhan ng Diyos, dapat tayo ay hindi mag-take advantage sa bawat isa. Sa harap ng katiwalian, gusto ng Diyos na hindi tayo tumahimik. Dapat tayo tumindig. Kaya nandito tayo ngayon upang manalangin muna at hingin ang tulong at patnubay ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan namin lahat na nandito ngayon, na kumikilala sa iyo, o aming Ama, na makapangyarihan, nagmamahal, at may pagpakumbaba o pagkalinga sa aming lahat, lalo na sa lalo na sa lahat na nandyan sa kahirapan. Kami ngayon sumasamo sa iyo. Sana liwanagan mo ang pag-iisip ng mga namumulo sa amin, yung mga nagdating dahilan bakit nandito kami ngayon, at sana naman mapakinggan nila ang aming mga boses at ang pagbabago na matagal nang ninanais namin lahat ay aming makamit. Sa tulong-tulong namin lahat na nagkikilala na kaming lahat ay magkakapatid, sana maangkin namin ito sa madaling panahon. Panahon na para kami magsalita at magtutol sa katiwalian, sa korupsyon, sa family dynasties,
at mga hindi wasto ng mga pamamaraan sa pagpili ng mga lideres ng aming bayan. Sinasamo namin ito sa iyo, Panginoon, sa ngalan ni Jesus, ang mabuting pastol. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ng EDSA, Shrine of Mary, Queen of Peace, naway pagkaloob sa atin ang kapayapaan. Ang kapayapaan sa magulong Pilipinas, away ng mga dinastiya, away ng mga trapo, away ng mga politiko, at damay-damay na rin ang mga grupo sa ibaba. Hindi po tayo dapat mag-away, kundi magkaisa sa kapayapaan. Pangalawang panalangin. Ngayon po ay humileyo ng pag-asa na itineklara ng ating mahal na Papa Francisco. Manalangin tayo para lahat tayo maging manglalakbay ng pag-asa, pilgrims of hope. At ngayon po, i-distribute po sa inyo ang isang prayer intention form. Ipa-flash na po yan sa video wall. Ganito po ang itsura niyan, hindi nyo po nakikita. Lahat po kayo bibigyan ng CP nito. Pakilagay ang inyong panalangin simula sa pangungusap ng Panginoon ng pag-asa. Ang aking pong hiling para sa aking mahal na inang bayan ay, kaya may pagkakataon kayo mula ngayon hanggang mamaya bago magbisa na isulat ang inyong mga panalangin, at ito po iaalay natin sa misa ng alas 6. Okay? At ngayon po ay pakikinggan natin sa video wall. Ewan ko kung maririnig nyo, pero sa video wall makikita nyo po ang mensahe ng Obispo ng Cubao, na bagong-bagong Obispo ng Cubao na noong December 3 ay naordinahan Bishop Eliseo Ayuban. Pakinggan po natin ang kanyang mensahe. Nagkakaroon lang po ng kaunting problema sa technical aspect ng ating pagpa-play ng ating audio. So pakihintay na lang po mga kasama.